Ang pinakamagaling na assassins na muling nabuhay Part 4 sa kasalukuyang pangyayari. Si Kai ay nakaluhod na walang emosyon na makikita. Ang kanyang katawan ay tuluyan ng nababalot ng makapal at buhay na anino. Tila may sariling itong pag-iisip. Sa kamalayan ni Kai ay naroon siya sa madilim na lugar at sinabi, "Nasaan ako? Anong nangyayari sa akin?" At unti-unting may bumulong sa kanyang likuran ng mga anino at sinabi, "Kai, ibigay mo na sa akin ang katawan mo." Tumawa ng malakas ang boses. Nang biglang may nagsalita sa kalayuan isang malambing ngunit matatag na tinig ng babae, parang boses na pamilyar sa kanyang alaala. At unti-unting nagkakaroon ng liwanag at sinabi ng tinig, "Huwag kang mapapatalo, Kai. Ang anino na nasa iyong katawan ay itinakdang mapasayo. Hindi sila ang dapat magkontrol sa'yo." Naguguluhan si Kai na sinabi, "Sino ka?" Ngumiti lamang ang babae. Ang unti-unting nawala kasabay naman ito. Ang unti-unting pagliwag ng kanyang kamalayan sa kasalukuyang kaganapan, bumalik na ang kamalayan ni Kai. Bagaman na nahihirapan, si Kai ay dahan-dahang tumingin sa harapan. Tumayo siya ng mabagal pero may determinasyon na sinabi ang katagang, "Ako ang magpapasya." Sabay sabing shadow burst. Ang lahat ng anino sa paligid ay nawasak. Lumiwanag bigla ang paligid. Tila isang pagsabog ng liwanag at dilim. Habang nanghihina at bakas sa muka, ang pagkaubos ng kanyang enerhiya, marahan niyang sinabi, "Hindi niyo ako mapapasunod!" Si Kai ay nawala ng malay. Bumagsak siya sa sahig. Si Ayame naman ay nakangiti at sinabi, "Balang araw mapapasayo din ang kapangyarihan ni Albazar. At aabangan ko, yan Kai." At tumawa siya at biglang nawala. Si Instructor Vorn naman ay napayapa ang muka at bakas ang pag-asa sabay sabi, "Kai, bilisan mo ng kontrole ng kapangyarihan mo. Baka mahuli pa ang lahat." At yan ang ating part 4 ng ating kwento. Kung nagustuhan mo, huwag mo sanang kalimutan ang mag-like at subscribe, pakishare na lang din mga kapisot.